Kabanata 1421. Hindi na kinailangan pang maghintay ni Arisa bago dumating si Benjamin. Yumuko ang lalaki para buhatin siya. Ihahatid na kita sa itaas para maligo. Tapos ka na ba sa trabaho mo? Natural na ipinulupot ni Arisa ang kanyang mga braso sa kanyang leeg, kumikinang ang mga mata sa tuwa habang nakatingin sa kanya. Sinalubong siya ni Benjamin ng maamong tingin. Ipaubaya mo na lang kay Ethan ang iba. Natawa si Arisa at nang aasar, kakauwi lang ni Ethan galing Rutisia Village at wala man lang oras para magpahinga, at pinapatrabaho mo na naman siya. With a air of dominance, bahagyang itinaas ni Benjamin ang kanyang kilay, matalimang titig nito sa kanya. Binigyan ko siya ng 2 araw na pahinga. Hindi pa ba sapat iyon? Sinulyapan siya ni Arisa, hindi masyadong nakikialam sa kanyang trabaho. So, sinasabi mo bang pwede ka nang magpahinga? Sa katapusan ng linggo, hindi karaniwang isinasantabi niya ang kanyang trabaho para gumugol ng kalidad ng oras kasama siya. Oo, sasamahan kita. Tumingin si Benjamin sa kanya, binuhat siya sa itaas. Nasaan ang mga bata? Pinaalis ko na sila para maligo. Si Tatay at Mary, kasama si Edwin, ang nagbabantay sa kanila. Samandal si Arisa sa kanyang balikat na parang pas ang tamad, malambot at maamo. May bahagyang ngiti, diretsong binuhat siya ni Benjamin pabalik sa kwarto. Marahan niya itong inihiga sa kama. Umupo ka muna dito, ihahanda ko ang paligan. Ma'am, sinundan siya ng tingin ni Arisa habang masunurin itong nakaupo sa kama. Binuksan ni Benjamin ang tubig at saka naghanda ng kanilang mga pajama. Pagkatapos lang noon ay binuhat niya ito sa banyo, kung saan nasiyahan sila sa paligan ng mag-asawa, na bihira. Pagkatapos nilang maligo, nakita nila ang mga bata na nakaupo sa kanilang kama. Tuwang-tuwa si Arisa. Nang makita iyon, napakunot ang noo ni Benjamin habang mariing sinabi, bakit hindi kayong lahat natutulog? Anong ginagawa ninyo rito? Gusto naming matulog kasama si Mommy. Sabi ni Jessie sa malambot at cute na boses. Dilat na dilat ang malalaking mata nito, kaya imposibleng mapag-alitan sila ni Benjamin. Kung tutusin, medyo masama ang impresyon sa kanya ng batang babae. Kung siya ay magulo, ang maliit na batang babae ay maaaring maging mas magiliw sa kanya. Oo naman, masiglang tugon ni Arisa, masaya siyang matulog kasama ang mga bata. Dati, ang batang babae ay madalas na natutulog sa kanya, habang ang kanyang mga kapatid na lalaki ay natutulog ng mag-isa, paminsan-minsan lamang nasama-sama sa kanila. Nang marinig ang kanyang pagsang-ayon, tuwang-tuwa ang mga bata. Lahat sila ay mabilis at maliksi na gumapang sa kanilang mga kumot at tumira. Mommy, sa gitna ka matulog. Umupo si Gavin sa gilid ng kama, kasunod sina Tim at Jessie na magkasama sa loob. Sa kabilang banda ay sina Zachary, Oliver, at Jasper. Ang 6 na kaibig-ibig na mga bata ay tumingin kay Arisa na may maliwanag, umaasam na mga mata. Sinulyapan ni Benjamin si Arisa, naalala kung gaano siya kasiraan ng loob bago bumalik ang mga bata. Nagpasya siyang sumama dito, sa pag-aakalang makabubuti para sa mga bata na gumugol ng mas maraming oras sa kanya. Maaari kayong matulog kasama si Mommy, ngunit kailangan mong kumilos kapag natutulog. Paalala ni Benjamin sa mga bata. Ngayong buntis na si Arisa, maaaring maging mahirap kung hindi sinasadyang matamaan siya ng mga bata sa kanilang pagtulog. Si Zachary at Tim ay parehong napakahusay. Maaari silang matulog sa tabi ni Mommy nang hindi siya sinasaktan. Kaya napagpasyahan kong matulog sa tabi nila. Masayang sinabi ni Jasper kay Benjamin, na nagpapakita ng matinding konsiderasyon. Nagpalitan ng ngiti sina Arisa at Benjamin. Siya ay mas aktibo kaysa sa iba habang natutulog. Sa tingin ko mas ligtas para sa Mommy mo na matulog sa tabi ko. Tinukso, sila ni Benjamin. Biglang umupo ang mga bata at tinitigan siya. Matutulog si Mommy sa pagitan natin. Matulog ka sa gilid. Iniwas ni Benjamin ang kanyang tingin sa mga kasangkapan. Medyo malaki ang kama, pero sa mga bata na nakahandusay sa buong paligid, parang wala nang matira sa kanya. Maaari kang matulog sa tabi ni Jasper. Sabi ni Gavin. Humalaklak si Benjamin, medyo ayaw. Naisip niya na mas masarap matulog habang hawak ang asawa. You don't have to sleep with us, you know. You can sleep in our room. Sabi ni Jasper na hinahamon si Benjamin. Inilatag niya ang kanyang mga paa, kinuha ang lahat ng espasyo. Marahan na tumawa sina Zachary, Oliver, at Tim. Tumanggaw si Jessie, oo, sa kwarto ka na lang matulog. Ngumuso si Benjamin. Tumawa ng mahina si Arisa,
Inaalo siya, sige, ibaba mo na ako. Matulog ka sa gilid ni Jasper. Kung hindi, mahuhulog siya sa sahig sa kalagitnaan ng gabi. Kabanata 1422. Yumuko si Benjamin upang ilagay siya sa bakanting lugar kasama ng mga bata. Ang mga bata ay tuwang-tuwang lumapit kay Arisa, maaaring yamakap sa kanyang leeg o sa kanyang braso. Magkayakap silang 7, mag-ina. Mommy, ang bango mo. Napakalambot pa rin ni Mommy. Mommy, ang malambing at malambing na boses ng mga bata ay pumukaw ng matinding pag-agos ng pagmamahal ng ina sa puso ni Arisa. Dahil dito, niyakap niya sila at pinaulanan ng walang katapusang mga halik. Sweethearts, oras na ng pagtulog. Huminga siya ng malalim, ninanamnam ang malagatas na amoy ng kanyang mga anak, nakaramdam ng matinding kasiyahan. Okay, Mommy. Tuwang-tuwa ang mga bata, lahat ay nag-aagawan sa kanyang yakap. Napatingin si Benjamin habang iniiwan siya ng lahat. Pagkatapos ay tumikim siya sa pagtatangkang makuha ang kanilang atensyon. Gayunpaman, hindi ito gumana. Nagpalitan ng goodnight kiss ang ina at ang kanyang 7 anak. Umupo si Benjamin sa gilid ng kama, kalahating nakahiga, pinagmamasdan silang magiliw pa rin. Nakainom na ba kayo ng gatas? Ayoko. Oras na para matulog. Nakabaon na si Jasper sa kumot, ang kanyang maliit na katawan ay parang uod, paikat-ikot. Okay lang kung hindi sila uminom ng isang gabi. Sabi ni Arisa kay Benjamin, napansin niyang ayaw ng uminom ng mga bata. Huwag magreklamo tungkol sa gutom sa kalagitnaan ng gabi kung hindi ka umiinom. Tumayo si Benjamin, personal na bumaba para ipagtimpla sila ng gatas. Umalis na si Daddy. Masayang bulalas ni Gavin sabay kapit sa braso ni Arisa. Ang kanyang maliit na mukha ay nagniningning sa kaligayahan. Niyakap ni Arisa ang bata, bahagyang hinawakan ang ilong nito. Pumunta siguro ang daddy mo para kumuha ng gatas. Nagpout si Gavin, bumulong-bulong, ang pag-inom ng gatas sa gabi ay kailangan kong umihi mamaya. Ngumiti si Arisa, bata ka pa, kaya kailangan mong patuloy na uminom ng gatas para tumangkad ka. Mommy, nakakainis ang pagbangon para umihi pagkatapos uminom ng gatas sa gabi. Hindi ba pwedeng inumin ito sa araw? Bahagyang kumunat ang noo ni Zachary. Isang hindi kasiya siyang karanasan kung sila ay jijisingan ng pagnanasang umihi habang mahimbing na natutulog. Ngayong gabi, yayain ko ang papa mo na buhatin ka para umihi. Sa hinaharap, maaari mong inumin ang gatas ng mas maaga. Pumayag naman si Arisa sa kanila pero pinilit pa rin nilang uminom. Mommy, buo na ang hapunan natin ngayong gabi. Kailangan pa ba nating uminom ng gatas? Nakatingin si Tim kay Arisa ng maganda. Hindi niya napigil ang halikan muli ang tand na mukha ng anak. Sa wakas ay naging mas maganda ang bata, ngunit pagkatapos ng 2 araw sa ilalim ng araw, ang kanyang balat ay muling umitim. Dapat mong inumin ito. Ang gatas na ito ay masustansya, at kayong mga bata ay hindi maaaring magtipid dito. Paliwanag ni Arisa kay Tim. Ma'am, sa village namin, walang umiinom ng gatas ng baka. Ang mga sanggol lang ang umiinom mula sa kanilang mga ina. Kapag nagsimula silang kumain ng solid food, tumigil sila sa pag-inom ng gatas. Napakamot ng ulo si Tim. Nagsimula lang siyang uminom ng gatas ng baka pagkatapos niyang lumipat doon. Bahagyang nanikip ang puso ni Arisa habang marahang hinahaplos ang ulo ng anak. Yun siguro dahil kulang sa resources ang village, di ba? Sa panahon ngayon, maraming bata ang kailangang uminom ng gatas, kung hindi, hindi na sila lalaki. Gumapang si Jasper mula sa kumot at inyangat ang ulo para kausapin si Tim. Binigyan ni Oliver ng mahinang sampal si Jasper, hudyat sa kanya na mag-ingat na huwag masaktan si Tim sa mga salita. Sa anumang kaso, kailangan nating uminom ng gatas at bumangon sa kalagitnaan ng gabi upang magamit ang banyo. Humalaklak si Tim. Huwag kang mag-alala, tatawagan ko kayong lahat pagbangon ko. Ngunit gusto kong magkaroon ng magandang tulog. Napaungol si Jessie. Ang maliliit niyang kamay ay nakapulupot sa katawan ni Arisa. Maaari pa kayong matulog ng mahimbing pagkatapos inumin ito. Nakakatulong pa nga ang gatas sa pagtulog. I think I should have some. 2. Nakangiting pagsuyo ni Arisa sa kanila. Nang makita niyang pumasok si Benjamin, sinabi niya, gusto din uminom ng daddy mo. Sumulyap si Benjamin sa kanila, nagsalubong ang kanilang kumikinang na mga mata, at nakataas ang isang kilay. Di ba araw-araw kayong umiinom ng gatas? Bakit lahat kayo tinatanggihan? Ang gatas na inihanda mo ay walang lasa. Reklamo ni Zachary na halatang dismaya. Ang pag-inom ng matamis sa gabi ay madaling magdulot ng mga cavity.
Paliwanag ni Benjamin. Mahilig uminom ng yogurt. Nakangiting sabi ni Jasper. Yogurt ay yogurt. Hindi ito katulad ng purong gatas. Bumangon na kayong lahat at inumin ito ngayon. Nagbuhos si Benjamin ng 7 tasa ng gatas. Tinawag silang bumangon at uminom. Kabanata 1423. Bakit 7 tasa lang? Gavin, matalino, tanong ni Benjamin. Hindi ka ba umiinom? Napatingin si Benjamin kay Gavin. Iinom ako mamaya. Inom ka muna. Si Tim at Zachary ang nanguna sa pagbubuhat ng kanilang mga baso ng gatas. Sumunod naman sina Oliver at Jasper, masuner ang iniinom ang kanilang gatas. Si Benjamin ay nagdala ng 2 kopa, na iniabot ang isa kay Jesse. Marahan niyang pinaalalahanan siya, mag-ingat ka. Ang init, salamat Mr. Graham. Kinuha ni Jesse ang tasa, ang kanyang boses ay parang bata pa habang nagpahayag ng kanyang pasasalamat. Pagkatapos ay nagsimula siyang uminom, kumuha ng maliliit at maingat na paghigop. May banayad ng ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi, umupo si Benjamin sa tabi ng kama, ay nalalayan si Arisa ng isang kamay habang pinapakain ang kanyang gatas gamit ang isa. Dahan-dahan, ngumiti si Arisa, maingat na humigop, nakitang tama ang temperatura, at pagkatapos ay uminom ng tame time. Gusto mo pa ba? Tanong ni Benjamin habang pinupunasan ang mantsa ng gatas sa gilid ng kanyang bibig. Napuno ng malalim na tingin ang kanyang tingin. Umiling si Arisa, wala na. Kung uminom ako ng sobra, hindi ako makakatulog. Ay nalalayan siya ni Benjamin na mahiga ng komportable. Naubos na ng mga bata ang kanilang inumin at mabilis na umakyat mula sa paanan ng kama, sa takot na baka ipagtabuyan, sila. Mabilis silang humiga muli sa kama, magkayakap kay Arisa. Sumulyap si Benjamin sa kanila, saka lumapit para tapusin ang natitirang gatas. Paalala ni Arisa sa kanya, siguraduhing linisin mong mabuti ang tasa. Mahirap hugasan kapag natuyo ang gatas. Sige, matulog ka muna, sabi ni Benjamin na may hawak na tekor at isang tasa. Pumunta siya sa banyo para hugasan ang mga ito bago ilabas. Magandang gabi, Mommy. Ang 6 na bata ay nag-goodnight kay Arisa sa kanilang matatamis at inosenteng boses bago bumalik sa kanilang sariling mga lugar. Good night, sweethearts. Nakangiting tugon ni Arisa, pinapasok ang mga bata. Lumabas si Benjamin at humiga sa tabi ni Jasper. Paminsan-minsan ay sinusulyapan siya ng bata kaya napangiti si Benjamin. May mali ba? Sinulyapan ni Benjamin ang hindi mapakali na maliit na kasama niya. Nagpout si Jasper, bamulong sa mabangis na tono. Huwag mo akong lapidin sa iyong pagtulog, okay? Ang liit ko, baka masuffocate mo lang ako. Haha, hindi napigilan ni Arisa na tumawa, inabot niya ang maliit na ulo ng kanyang anak, at mapanuksong sinabing, buti na lang at hindi mo sinapak ang daddy mo. Behave yourself kapag natutulog ka. Nakapaut ang labi, nagreklamo si Jasper, Mommy, you're being partial. Paano ko kaya siya sisipain? Napakalaki niya. Hindi alam ni Arisa kung matatawa o maiiyak. Magiliw niyang kinurot ang pisngi ni Jasper. Sige, enough talking. Oras na para matulog. May kailangan bang gumamit ng banyo? Tanong ni Benjamin sa mga bata. Hindi tayo pupunta. Sabay-sabay na sigaw ng 6 na bata. Good night. Biyaya sa kanila ni Benjamin bago tumalikod para patayin ang mga ilaw at matulog. Ang mga bata ay hindi pangkaraniwang nasa sabik na matulog sa kanila at hindi makatulog kahit na makalipas ang ilang sandali. Mommy, tulog ka na. Ibinaling ni Jesse ang ulo para tingnan si Arisa. Medyo sumasakit ang kanyang leeg habang nakahiga si Tim sa pagitan nila. Hindi pa. Natatawang sagot ni Arisa. Napasulyap siya sa kanya, napansin niyang nakatingin din sa kanya sina Tim at Gavin. Lumingon siya sa ibang direksyon, at nakita niya si Benjamin, Zachary, Oliver, at Jasper na nakatingin din sa kanya. Benjamin, bakit hindi mo ikwento sa kanila? Binigyan niya ito ng pagkakataong sumikat. Hindi naman nagpatinag si Benjamin dahil madalas siyang nagkukwento ng bago matulog kay Gavin. Pamilyar na pamilyar si Benjamin sa mga kwento, casual niyang pumili. Nang isa na sinabi niya kay Gavin at ibinahagi ito sa kanila. Ang kanyang malalim na boses ay tila nagdadala ng isang mahiwagang kalidad na nagbibigay ng walang kapantay na pakiramdam ng kaginhawaan. Anyway, hindi alam ni Arisa ang nararamdaman ng mga bata tungkol dito, pero habang pinapakinggan niya, bumibigat ang talukap ng mata niya, at hindi nagtagal, nakatulog siya. Napansin ni Benjamin na siya ay nakatulog, kaya hininaan niya ang kanyang boses at ipinagpatuloy ang pagkukwento sa mga bata bago tuluyang nagtapos. Si Jesse, Oliver,
at Jasper ay nakatulog na lahat. Tanging sina Gavin, Tim, at Zachary lang ang gising na titig sa kanya. Matulog ka na, bukas na natin itutuloy. Dahan-daang hinikayat ni Benjamin ang tatlong bata. Magandang gabi, Mr. Graham. Sabi ni Tim sa kanya bago pumikit para matulog. Sinulyapan siya ni Zachary at sinabi rin, "Good night, Mr. Graham." Magandang gabi, Mr. Graham. Napatingin si Gavin kay Benjamin. Natigilan si Benjamin. Kabanata 1424. Ha, hindi man lang niya ako tinatawag na daddy ngayon. Napaawang ang labi ni Benjamin. Nang mapansin niyang hindi natakpan ng maayos ang kumot ng mga bata, inabot niya pa rin ang kumot para sa kanila. Ang kanyang asawa at mga anak ay natutulog sa tabi niya. Maamo ang tingin ni Benjamin habang pinagmamasdan sila saglit. Nang tulog na silang lahat ay pumikit na lang siya para matulog. Nakatulog lang si Benjamin nang bigla siyang sinipan ni Jasper. Ipinatong pa ng bata ang kanyang paa sa tiyan ni Benjamin. Itinabi niya ang paa ni Jasper, ibinalik iyon, at naghanda sa pagtulog. Pero gamulong ulit si Jasper sa kanya. Tinitigan ni Benjamin ang natutulog na maliit na mukha sa kanyang mga bisig, na lubos na kahawig ng kanyang sariling mga katangian, na nag-iwan sa kanya ng walang pagpipilian kundi ang tiisin ito. Anak ko siya, kung tutuusin. Pasimpleng natulog si Benjamin kayakap si Jasper. Sa kalagitnaan ng gabi, hindi niya alam kung paano nakatulog si Jasper. Ang kanyang ulo ay nasa paanan ng kama habang nakahawak siya sa binti ni Benjamin at kinakagat ang kanyang mga daliri sa paa. Isang matinding sakit ang dumaan, at ang lalaking mahimbing na natutulog ay likas na gustong sipin ito. Biglang may naalala, binawi ni Benjamin ang kanyang paa. Tulog pa rin si Jasper, ngangat ang paa. Puno ng pawis ang noo ni Benjamin, at marahang itinulak si Jasper gamit ang kabilang paa. Jasper! Nang makitang hindi pa rin gising si Jasper at basang-basa na ang kanyang mga laway sa paa, walang magawa si Benjamin kundi tawagan ang kanyang anak. Gayunpaman, hindi pa rin nagigising ang maliit na lalaki. Gamit ang isang kamay, binuhat niya si Jasper pabalik sa kama. Nahirapan si Jasper nang hindi malay, bumubulong, drumstick. Sa isang mabagsik na ekspresyon, lumingon si Benjamin upang hawakan siya, pinigilan ang mga kamay at paa ng kanyang anak upang pigilan itong gisingin ang iba. Pagkatapos ng maraming kahirapan, sa wakas ay nahulog si Jasper sa isang mapayapang pagtulog, tanging ang Oliver na katabi niya ang gumalaw. Hindi mapakali si Oliver. Itinaas ni Benjamin ang kanyang kamay at hinawakan ang noo ni Oliver. Hindi mainit ang pakiramdam, Oliver. Ilang beses siyang tumawag, nagising si Oliver. Anong problema? Kailangan kong umihi, magalang na sabi ni Oliver. Nang wala ang kanyang salamin at sa isang groggy na estado, siya ay tumingin hindi kapani-pani walang cute. Ihahatid kita. Walang choice si Benjamin kundi bumangon at buhatin si Oliver para umihi. Maganda ang ugali ni Oliver sa buong lugar, ngunit sa pagbalik sa tabi ng kama, nakita niyang nakatulog na si Jasper sa sahig. Dahil sa nakitang ito, hindi napigilan ang pagkibot ng bibig ni Benjamin. Nahulog na naman si Jasper sa ilalim ng kama. Idinilat ni Oliver ang kanyang mga mata, at nang mapagtantong si Jasper iyon, hindi na siya masyadong nagulat. Matulog ka muna, susunduan ko siya. Ibinaba ni Benjamin si Oliver, pinuntahan si Jasper sa lupa, at pinasok si Jasper. Ma'am, tumalikod si Arisa, humarap kay Tim. Sweetheart, oras na para bumangon at umihi. Nang makita siyang nakapikit, tinawag ang kanilang anak na bumangon at pumunta sa banyo, hindi napigilan ni Benjamin ang mapangiti. Tumagilid siya at marahang kinurot ang pisngi niya. Kailangan mo bang gumamit ng banyo? Kaya kitang buhatin doon. Pagpikit ng mga mata ay inaantok na tumingin sa kanya si Arisa. Tumitig siya saglit bago lumapit sa kanya. Itinukod ni Benjamin ang isang paa sa kama, nakasandal para buhatin siya. Mangulong si Arisa sa kanya, kailangan bumangon din ang mga bata para magamit ang banyo. Kadalasan, nagigising si Arisa sa kalagitnaan ng gabi para dalhin ang mga bata sa banyo. Kukunin ko sila saglit, binuhat siya ni Benjamin sa banyo. Nang matapos siya, binuhat niya ito pabalik at inihiga sa kama, pagkatapos ay nagtungo upang alagaan ang iba pang mga bata. Nang matapos umihi sina Gavin, Jesse, Tim, at Zachary, gamulong si Jasper pabalik sa dulo ng kama. Galit na galit si Benjamin, nag-iisip. Paanong nakakapagpahinga ang batang ito? Paglaro niyang tinapik ng ilang beses ang ilalim ni Jasper. Bumangon ka, oras na para umihi. Ma'am,
Nag-aatubili si Jasper na bumangon sa kama, lumingon sa ibang direksyon. Sa walang magawang buntong hininga, walang magawa si Benjamin kundi buhatin siya at magtungo sa banyo. Sa harap ng inidoro, hinailan niya pababa ang pantalon ni Jasper. Siya, hindi pa nagigising si Jasper. Saglit na naghintay si Benjamin, at sa wakas ay umihi rin si Jasper. Pagkatapos, binuhat si Jasper, isinilid niya ang bata sa ilalim ng kanyang braso para sa keganhawahan, at pagkatapos lang niyang umihi ay inilabas niya ang kanyang anak para matulog. Sumunod, sa wakas ay nakatulog na si Benjamin ng mas matiwasay. Gayunpaman, kapag ang mga bata ay nagising sa umaga, palagi silang bumababa mula sa kanyang gilid ng kama at sa ibabaw niya. Si Benjamin, na mahimbing na natutulog, ay palaging nagising sa ingay. Bumalik ka na sa mga kwarto mo at mag-freshen up. Huwag mong abalahin ang tulog ng mommy mo. Matapos paalalahanan ang mga bata, lumipat siya sa gitna ng kama, niyakap si Arisa habang natutulog muli. Kabanata 1425. 6 na bata ang nakatayo sa tabi ng kama, pinapanood si Benjamin na hawak si Arisa. Pagkatapos, sabay-sabay silang umakyat sa kama para bigyan ng halik si Arisa. Di ba sabi ko sa'yo wag mong istorbohin ang tulog ng nanay mo? Galit na galit si Benjamin. Binibigyan lang namin si mommy ng good morning kiss. Kumpiyansa na sagot ni Gavin, saka inilabas ang dila kay Benjamin sa napaka-provocative na paraan. Nakita ni Jessie na nagising si Arisa at masayang binati siya sa malambot at matamis na boses, "Good morning, mommy." "Magandang umaga, mommy." Sina Tim, Zachary, Oliver, at Jasper ay nagsalitan sa paghalik kay Arisa sa kanyang mukha. "Magandang umaga, mga sweethearts." Hindi kapani-paniwalang banayad ang boses ni Arisa habang buong pagmamahal na niyayakap ang malambot na maliliit na katawan ng mga bata. Nakangiting sinabi ni Gavin kay Arisa, "Mommy, tulog ka pa ng konti. Lalabas na tayo." Pagkatapos, lumingon siya kay Benjamin na may malamig na kilos. "Ihahatid mo ba kami sa paaralan ngayon, Mr. Graham?" Kitang-kita ang pagpintig ng ugat sa gilid ng noo ni Benjamin. "Sino ang tinatawag mong Mr. Graham?" Kumikislap ang mga mata ni Gavin nang bigla siyang tumangala kay Benjamin na may hindi kapani-paniwalang cute na ngiti. "Daddy, ihahatid mo ba kami sa school?" Sandaling natigilan si Benjamin. Walang kamalay-malay na lamambat ang boses niya habang dinadama ang nakangiting mukha ng anak. "Papapuntahin ko kayo doon saglit." Sa wakas ay lumabas ng silid ang 6 na bata. Hinawakan ni Benjamin si Arisa, humahaplos ang baba nito sa leeg nito. "Matulog pa tayo ng konti." Sinulyapan siya ni Arisa at bamulong, "Kailangan kong gumamit ng banyo." Mabilis na bumangon si Benjamin, binuhat siya sa banyo. Wala nang pagkakataon na makabalik sa pagtulog ngayon dahil gising na gising silang dalawa. Sa pagmamasid sa kanyang walang kinang na espiritu, tiningnan siya ni Arisa ng may pag-aalala. "Masama ba ang pakiramdam mo?" "Hindi." Tumingin si Benjamin sa kanya habang kinukulong siya. "Magpapahangin ako at maghahatid sa mga bata sa paaralan. Matulog ka na lang. Mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo." Sabi ni Arisa sabay hawak sa kamay at seryosong nakatingin sa kanya. Magiliw na pinisil ni Benjamin ang kanyang ilong. "Hindi lang ako nakatulog ng maayos. Naabala ka ba ng mga bata?" Napatingin si Arisa sa kanya. Nung nakasama niya ito, hindi siya naging ganoon. Buong gabing hindi mapakali si Jasper. Kagabi lang, nang dalhin ko si Oliver sa restroom, saglit lang, nahulog siya mula sa kama. Nang marinig ang mga reklamo ni Benjamin, tumawa si Arisa. "Nahirapan ka, mas aktibo talaga si Jasper kaysa sa ibang mga bata." Gayunpaman, kagabi, naramdaman niyang mahimbing na natutulog ang ibang mga bata. Hindi bababa sa Jessie ay hindi gamulong sa kanya. "Matulog ka na." Yumuko si Benjamin para halikan siya sa noo, saka tumalikod at tinungo ang banyo. Iba ang napansin ni Arisa sa kanyang lakad. "Ano bang problema ng paa mo?" Bumaba ang tingin ni Benjamin, walang pakialam. "Ilang beses kinagat ni Jasper ang daliri ko." Natigilan si Arisa. Isang eksena ang sumagi sa kanyang isipan kung saan kinakagat-kagat ni Jasper ang paa ni Benjamin, at hindi niya napigil ang mapahagalpak ng tawa. Bahagyang namula ang gwapong mukha ni Benjamin. Ang natutulog sa tabi ni Jasper ay parang makikipagdigma. Pagkatapos mag-freshening ni Benjamin, pumunta siya sa dressing room para magpalit ng damit. Nang makitang nakatulog na si Arisa, tahimik niyang kinuha ang kanyang telepono at maingat na isinara ang pinto ng kwarto sa likuran niya nang umalis siya. Ang mga bata ay bumaba na lahat, naghihintay sa kanya sa silid kainan.
Daddy, ang bagal mo. Reklamo ni Gavin, gutom na ang mga kapatid ko, kumakalam ang tiyan. Huwag, mag-atubiling magsimulang kumain. Hinayla ni Benjamin ang upuan sa yulunan ng mesa, at inutusan si Edwin, huwag hayaang may mangistorbo sa pagtulog ni Arisa. Pagkatapos mag-almusal kasama ang mga bata, ibinaba niya ang mga ito sa paaralan bago tumuloy sa opisina. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may dumating na hindi imbitadong bisita sa Yaleview. Ako ang lola ni Arisa, Finley. Napatingin si Finley sa malapalasyong gusali ng tirahan ng Graham, ang kanyang puso ay tumibok sa pananabik. Hindi ko talaga akalain na maninirahan ng hamak na ito sa napakagandang lugar. Pakipasok. Si Edwin, nang makitang bumisita ang isang kamag-anak ni Arisa, ay pinapasok siya. Dahil sinabi ni Finley ang kanyang pagkakakilanlan, hindi nag-overthink si Edwin. Kabanata 1426. Mrs. Graham is still asleep. Please have a seat here. Magalang na sabi ni Edwin, at inutusan ang isang tao na magtimpla ng kape para kay Finley. Gisingin mo siya at sabihin mo na nandito ang lola niya. Inutusan ni Finley si Edwin ng walang paggalang, gamit ang isang tono na parang siya ang may-ari ng bahay. Saglit na natigilan si Edwin ngunit hindi niya ito isinasa puso. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kay Finley, inutusan kami ni Mr. Graham na huwag hayaan ang sino man na makagambala kay Mrs. Graham habang siya ay natutulog. Maaari kang tumingin sa paligid, gayunpaman. Dapat ay gising na si Mrs. Graham. Aakyat na ako ngayon para tingnan kung gising na siya. Please, enjoy your coffee. Kinuha ni Edwin ang kape na dinala ng housekeeper at inilagay ito sa coffee table sa harap ni Finley. Tumatawag para ipakita sa housekeeper si Finley habang umaakyat siya para tingnan kung nagising na si Arisa. Si Arisa ba ang babaeng may-ari ng bahay? Pinanliitan ni Finley ang kanyang matanda na mga mata, ang kanyang madilim na tingin ay nakaramdam ng hindi komportable. Oo, magalang na sagot ng kasambahay. Kinagat ni Finley ang kanyang mga ngipin. Hindi niya inaasahan na si Arisa ang babaeng may-ari ng lugar na iyon. Balita ko kasama niya si Benjamin, ang pinakamayamang tao sa paligid. Paano siya naging bulag para mahulog sa hamak na iyon, Arisa? Siya ay nag-asawa ng husto at tanging alam lamang kung paano tamasahin ang kanyang magandang kapalaran. Hindi lang niya tayo tinutulungan, kundi ginagamit din niya si Benjamin para apihin tayo. Siya ay tunay na isang walang utang na loob na kawawa. Maganda ba ang pakikitungo ni Mr. Graham sa kanya? Tanong pa ni Finley. Siyempre, si Mr. Graham ay nagmamahal kay Mrs. Graham. Sabi ng kasambahay na puno ng inggit ang mukha. Tumanggo si Finley, humigop ng kape, at agad na nagningning ang kanyang mga mata. Ang kape dito ay tunay na kakaiba, mas masarap pa sa anumang natikman niya noon. Mayroon ka pa bang kape na ito? Napakasarap, pwede mo ba akong i-empake? Gusto ko sanang iuwi mamaya. Nakadama siya ng lubos na kagaanan, na para bang nasa sarili niyang tahanan, na direktang nag-uutos sa kasambahay. Medyo nag-alinlangan ang kasambahay. Bueno, malapit nang bumaba si Mrs. Graham. Maaari ko bang makausap muna siya at pagkatapos ay ihanda ito para sa iyo? Hindi natin magagawa ang mga desisyong ito ng mag-isa. Mrs. Graham is my granddaughter. What's her is mine. Hindi ba ako pwedeng kumuha ng coffee beans? Sinaman ng tingin ni Finley ang kasambahay. Walang kabuluhan ang magtanong. Bibigyan pa niya ako ng mga bagay mamaya. Humingi ako ng mga dahon ng kape, pero tinatanggihan mo ako. Kapag nalaman niya ito, talagang papagalitin ka niya. Baka mawalan ka pa ng trabaho. Kung ganoon, maghahanda na ako ng mga gamit. Please have a seat. Walang choice ang housekeeper kundi pumunta at ihanda ang coffee beans na hiniling ni Finley. Lumingon si Finley sa kaliwat kanan. Nang makitang walang tao sa paligid, tumayo siya at nagsimulang makiramdam dito at doon. Nang makita niya ang magagandang palamuti, isang alon ng kasakiman ang bumalat sa kanya. Hindi naman siguro lahat ng bagay dito ay mga antik, di ba? Ang isang iyon doon ay dapat na nagkakahalaga ng maraming pera. Nilaibat ni Finley ang paligid. Nang walang makitang tao, diretso niyang isinilid ang mga bagay na gusto niya sa kanyang bitbit na bag. Nagsisi siyang hindi nagdala ng mas malaking bag, dahil hindi kasya ang malaki. Umakyat si Edwin para tingnan kung bumangon si Arisa, marahang kumatok sa pinto ng master bedroom. Sino ito? Nagising si Arisa, ngunit hindi pa siya bumabangon sa kama. Mrs. Graham, ako po, Edwin. Gising ka na ba? Nang marinig na si Edwin iyon, napangiti si Arisa. Gising na ako. Anong problema?
Oh, I see. Dumating na ang lola mo at hinihintay ka sa sala. Hindi ako sigurado kung ano ang kailangan niya sa iyo. Nagmamadaling nagsumbong si Edwin sa kanya. Natigilan si Arisa. Lola ko, sinabi ba niya sa iyo ang kanyang pangalan? Medyo nag-aalinlangan pa rin siya. Nagpakilala siya bilang Finley. Mrs. Graham, lola mo ba siya? Medyo nag-alala si Edwin. Kung pinapasok niya ang maling tao, kailangan niyang bumaba at agad na hilingin sa tao na umalis. Kumunat ang noo ni Arisa, nagtataka kung paano nahanap ni Finley ang lugar na iyon. Ayaw makita ni Arisa si Finley, kaya inutusan niya si Edwin, hindi ko siya kilala. Paalisan mo siya. Nagulat, humingi ng paumanhin si Edwin, pasensya na po, Mrs. Graham. Kasalanan ko kung pinapasok ko ang isang tao nang hindi kinukumpirma ang kanilang pagkakakilanlan. Bababa ako ngayon at itataboy ko siya. Ay nako, may nangahas talagang magpanggap bilang lola ni Mrs. Graham at pumunta rito. Kasuklam-suklam lang yan. Si Edwin ay nagmamadaling bumaba sa hagdanan, at nakitang wala na ang maliliit na dekorasyong tigre sa rehas ng hagdanan. Lalo siyang ngumisi. Kabanata 1427. Mabilis na bumaba si Edwin at nakita niya si Finley na palihim na naglalagay ng kung ano sa kanyang bag. Anong ginagawa mo? Saway ni Edwin, humakbang paalis. Sa isang kalampag, nagulat si Finley, at may nahulog. Isa itong anti-gang palamuti na inilagay sa ibabaw ng piano. Hindi, naisip ko lang na maganda ito at gusto kong tingnan ng mas malapitan. Paliwanag ni Finley na may konsensya, matigas ang kanyang ngiti. Pinandilatan siya ni Edwin na nag-aapoy sa galit. Alam mo ba kung nasaan ka? Ang lakas ng loob mong magnakaw dito. Tumatawag ako ng pulis ngayon. Hindi, wala akong ninakaw. Hindi ka maaaring tumawag ng pulis. Si Mrs. Graham ay apo ko. Natakot si Finley nang marinig niyang gustong tumawag ng pulis si Edwin, at mabilis na dinala si Arisa. Ang lakas ng loob mong magpanggap bilang lola ni Mrs. Graham. Ni hindi kanya kilala. Dumilim ang mukha ni Edwin, lalong tumitindi ang galit. Nang marinig ang kaguluhan, agad na pumasok ang mga bodyguard sa labas. Edwin, anong nangyari? Ilang sanay na bodyguard ang nagtipon sa paligid ni Finley. Nagnanakaw ang matandang ito. Hanapin at ilabas lahat ng gamit na iyan, utos ni Edwin. How dare you? Ako ang lola ni Mrs. Graham. Anong pagpapanggap ang sinasabi mo? Sige, hanapin mo ako. Hindi ko ito pababayaan. Si Finley ay nagsimulang kumilos ng walang kahihiyan, ang kanyang mga mata ay lumibot sa paligid ng mga bodyguard, ngunit sa kaibuturan, siya ay nagpapanik. Ha! Sinabi ni Mrs. Graham na hindi kanya kilala, pero naglakas loob ka pang gumawa ng eksena dito. Panguhuyam ni Edwin, winawagayway ang kanyang kamay bilang senyales sa mga bodyguard na mabilis na bawiin ang lahat. Ibigay mo ang mga gamit mo. Ang matayog na bodyguard ay sobra-sobra para mahawakan ni Finley. Pagkatapos ng maikling pagpupumiglas, diretso siyang itinapon sa lupa. Sumigaw si Finley, hindi mo mahawakan ang bag ko, akin na ang lahat. Ibaba mo si Arisa. How dare she deny me as her lola? Paanong hindi niya ako makikilala? Lola niya ako. Inalis ng mga bodyguard ang bag, inilabas ang lahat ng gamit doon, at inilapag sa sahig. Ang dami ay malaki, at ang halaga ay malaki rin. Lahat sila ay katangi-tangi at mahahalagang palamuti. Nanaginip ka kung sa tingin mo ay makakagulo ka kay Mrs. Graham. Hintayin mo na lang na kunin ka ng pulis dahil sa pagnanakaw kay Mr. Graham. Agad namang tumawag ng pulis si Edwin. Si Finley ay nag-aalboroto sa lupa, ang kanyang matatalas na salita ay pumuputol sa hangin. Wala naman akong ninakaw. Hindi ka pwedeng tumawag ng pulis. Apo ko si Arisa, sa kanya lahat ng nandito, paano kung kinuha ko? Akin na rin. Nginitian siya ng mga bodyguard, napakawalan Gia. So, sayo na ang mga gamit ni Mrs. Graham. Puff, kahit na siya ang biological na lola, kung hindi ito ibigay ni Mrs. Graham sa kanya, hindi ito pag-aari ng matandang babaeng ito. Sa lahat ng taon ko, hindi pa ako nakatagpo ng isang walang hiyang gaya mo. Magagawa mo ng harapin ang pulis mamaya. Inutusan ni Edwin ang kanyang bodyguard na bantayan siya at pigilan ang matandang babaeng ito na abalahin si Arisa. Bantayan mong mabuti itong matandang babae. Huwag mo na siyang hayaang gumala muli ng walang patutunguhan. Sobra kayong lahat. Gusto kong makita si Arisa. Sigaw ni Finley, alam niyang nasa bahay si Arisa. Arisa, bumaba ka dito. Ikaw na walang utang na loob na ang palad, paano mo hinahayaan ang mga tao na bunlayan ako? Bumaba ka na dito.
Lumapit ang kasambahay na pinadala lang ni Finley para maghanda ng kape at nagsumbong kay Edwin. Edwin, hiniling lang ng taong ito na ipaghanda ko siya ng kape. Wala siyang kahihiyan. Nginitian ni Edwin si Finley, inutusan ang kasambahay, gag her. Masyado siyang maingay. Kayo, tinuro sila ni Finley, hindi makalaban ang mga sanay na bodyguard na humawak sa kanya at ibinuka ang kanyang bibig. Mabilis na kumuha ng tela ang kasambahay at itinapat sa kanyang bibig, pinatahimik ang kanyang mga pagmumura. Sa huli, itinali din ng mga bodyguard ang mga kamay ni Finley. Anong nangyari? Nakarinig si Arisa ng kaguluhan mula sa itaas. Bumaba siya para tingnan kung ano ang nangyayari. Sa kanyang pagtataka, nakita niyang nakatali si Finley ng lahat, nakabuson ang kanyang bibig. Ang kanyang karaniwang malupit na mukha ay nabaluktot sa galit, na nakita ni Arisa na medyo nakakatuwa. Kabanata 1428. Mrs. Graham, ang matandang babaeng ito ay nagnanakaw. Tinuro ni Edwin si Finley na halatang galit. Sinisi niya ang kanyang sarili sa hindi pag-verify ng kanyang pagkakakilanlan bago siya pinapasok. Ako, wala akong ninakaw. Baka sa mukha ni Finley ang guilt, pero matigas niyang ipinagtanggol ang sarili. Kinusot-kusot ni Arisa ang kanyang mga mata, nakatitig kay Finley. Isang half ang pinakawalan niya. Ang ilang mga tao ay hindi kailanman nagbabago. Sinasabi mo na wala kang ninakaw, ngunit ang mga gamit namin ay nasa iyong bag. Kusabang pumasok ang mga bagay na ito sa iyong bag. Sarkastikong sagot ni Edwin. Paano ko malalaman? Malinaw na binabalangkas mo ako, sinasadyang gumawa ng isang palabas para kay Arisa, si Finley ay lubos na walang hiya. Edwin, tumawag ka ng pulis. Ayaw ni Arisa na mag-aksaya ng oras sa pakikipagtalo kay Finley, kaya inutusan niya si Edwin. Mrs. Graham, tumawag na ako ng pulis, ulat ni Edwin kay Arisa. Arisa, ako ang sarili mong lola. Paano mo ako nagagawang ganito? Napuno ng hindi makapaniwala ang mga mata ni Finley habang nakaharap si Arisa. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Arisa. Nakaupo sa sopa, malamig ang tingin niya kay Finley. Wala akong lola, at tiyak na hindi isang magnanakaw na tulad mo. Madilim ang mukha ni Finley habang nagmumura ng malakas, galit na galit sa panunuyan ni Arisa. You're an ungrateful wretch, no. Now that you've married into wealth, hindi mo na ako nakikilala. Ganun ba? Kung hindi dahil sa pagpapalaki namin sa iyo, who knows if you'd even alive today. What's wrong with me? Take a few things. I deserve that much. Natahimik ang lahat sa kawalang hiyaan ni Finley. Napangiti si Arisa, dapat ba akong magpasalamat sa iyo? Ito ay isang bagay na hindi mo ako pinatay. At ikaw ang nagpalaki sa akin. Si Lolo ang nagpalaki sa akin. Ang ibinigay mo lamang sa akin ay mga pambubugbog at mga pagsaway, itinaboy ako sa isang sulok. Ang pag-iisip tungkol sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak na halos mamatay sa disyerto ay isang bagay na hindi niya mapapatawad. Nakipaghiwalay ka na sa akin noon, ngunit mayroon kang lakas ng loob na pumunta rito at gumawa ng eksena. Ano ang iniisip mong karapat-dapat ka? Lumukat ang mukha ni Finley, parang isang mapaghiganting demonyo, mabangis na tumitig kay Arisa. Maganda ang pakikitungo sa iyo ng pamilya York, ngunit ngayong lumakas ka na, lumalaban ka sa sarili mong ama. Hindi ka makatao. Kung maglakas loob kang ipaaresto ako, dito ako mamamatay. Ang dere ni Finley ay lumilipad kung saan-saan, dahilan upang ang mga bodyguard ay likas na umiwas ng kaunti. Hindi natakot si Arisa sa kanyang mga pananakot. She scoffed coldly, mabuhay ka man o mamatay ay walang kinalaman sa amin. Kung mamatay ka, aabisuhan ko ang iyong anak na pumunta at kunin ang iyong katawan. Hindi inaasahan ni Finley na hindi niya matatakot si Arisa. Saglit siyang natigilan, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Nagkataon lang na dumating ang mga pulis ng mga sandaling iyon, pinapasok sila ni Edwin, tinuro si Finley at sinabing, pumasok ang taong ito sa bahay namin para magnakaw. Hinala ko na sa kanya pa rin ang mga gamit natin. Opisyal, na-frame ako, wala akong ninakaw. Ito ang apo ko, si Mrs. Graham, ang ginang ng bahay. Paano maituturing na pagnanakaw ang pagkuha ng isang bagay mula sa iyong sariling tahanan? Naging galit na galit si Finley. Hindi siya madakip. Relate ka ba? Tanong ng mga pulis kay Arisa. Napatingin din si Edwin kay Arisa. Nauna nang sinabi ni Arisa na hindi niya kilala ang matandang babae na ito, ngunit base sa sinabi niya, tila magkakilala sila. Kung sila ay magkamag-anak o hindi ay hindi pa rin malinaw. Na may masamang tingin sa kanyang mga mata,
nagulat si Arisa sa pulisya, wala akong koneksyon sa kanya. Nagnakaw siya sa aming bahay. Hinihiling ko sa pulisya na tumulong na mabawi ang aming ari-arian. Salamat. Opisyal, ito ang surveillance footage mula sa aming tahanan. Hiniling lang ni Edwin sa bodyguard na kunin ang footage at iniabot sa kanila ang tablet. Namutla ang mukha ni Finley. May mga surveillance camera sa paligid ng bahay. Napatingin si Arisa kay Finley na may matinding sama ng loob. Sa kabila ng patuloy na pakikialam ni Finley, wala pang nagtuturo sa kanya ng leksyon. Patuloy siyang kumilos ng mataas at makapangyarihan sa harap ng lahat. Ang ebidensya ay hindi masasagot, mangyaring makipagtulungan sa amin. Matapos suriin ang footage ng surveillance, alam na ng pulisya kung ano ang nangyari at pinayagan ang kasambahay na magpatuloy sa paghahanap. Hindi mo ako mahahanap, gusto ko ng abogado, sigaw ni Finley, ngunit pinigilan siya ng dalawang naka-uniformeng opisyal habang patuloy na hinahalughog siya ng kasambahay. Ang kasambahay, na sinisigawan at pinagbantaan ni Finley, ay natural na hindi siya tinatreto ng mabuti. Sa katunayan, may nakita siya kay Finley, isang pulse eres at isang kwintas. Iyon ay mga bagay na inilagay sa coffee table sa sala, nagbabago ng kulay sa init, at ang mga ito ay lubos na mahalaga. Isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Arisa. Ang ganoong matinding kasakiman. Kabanata 1429. Dalhin mo siya. Ang katibayan ay hindi may kakaila. Ang anumang karagdagang pagtatangka sa pakikipagtalo mula kay Finley ay walang saysay. Siya ay dinakip at dinala ng mga pulis. Arisa, ikaw na walang utang na loob na kawawa. Mas mabuting mag-alaga ng aso ang pamilya York kaysa sa iyo. Malisyoso ka talaga para maaresto ako. Ikaw, hindi ka makakatagpo ng magandang wakas. Walang pakialam si Finley sa orihinal niyang layunin sa pagpunta rito. Siya ay nagmumura ng mariin, at ang kanyang mga salita ay mabisyo. Tinitigan ni Arisa si Finley ng malamig na tingin. Kung si Finley ay maaaring sampi ng isang tao kahit na ang mga bagay ay nangyayari sa kanya, isipin kung ano ang maaari niyang gawin kapag sila ay hindi. Maaari niyang hukayin ang iyong mga ninuno mula sa 18 henerasyon at bigyan sila ng magandang paghagupit. Damn old hag! Kung maglakas loob kang Sir-on muli si Mrs. Graham, kakasuhan ka namin ng paninirang puri. Hindi na talaga nakatiis si Edwin at galit na gumanti. Hindi kita papakawalan ng madali. Kukuha ako ng abogado at ay demanda kita hanggang sa mapahamak ka. Si Finley, habang dinadala sa sasakyan ng pulis, ay sumigaw ng mapanghamon. Ang mga mayayaman ay nagmamalasakit sa kanilang reputasyon. Hanggat gumawa ng malaking kaguluhan si Finley, darating ang panahon na magmamakaawa si Arisa sa kanya. Malungkot ang mukha ni Arisa habang pinagmamasdan ng mapanuksong tingin habang si Finley ay itinulak papasok sa sasakyan. Ipinaliwanag ni Edwin sa pulisya ang sitwasyon na buntis si Arisa at magiging abala ito para sa kanya na sumama. Sinundan niya ang sasakyan ng pulis habang umaalis ito. Mrs. Graham, okay ka lang. Parehong nag-aalalang tumingin kay Arisa ang housekeeper at ang bodyguard. Natatakot silang masira ang kanyang kalooban. Ayos lang ako. Binigyan sila ni Arisa ng isang ngiti, pagkatapos ay sinulyapan ang mga palamuti at itinuro, itago ninyo ito. Matutulog na ako sa itaas. Mrs. Graham, pakikain muna. Paalala ng kasambahay at dalhan na sana siya ng pagkain. Hindi na kailangan, hindi ako nagugutom. Umakyat si Arisa. Nagpalitan ng tingin ang kasambahay at ang bodyguard. Nang wala si Edwin, napag-usapan nila, we should inform Mr. Graham. Siguradong masama ang pakiramdam ni Mrs. Graham. Mas mabuting hilingin kay Mr. Graham na bumalik at gumugol ng mas maraming oras sa kanya. Bumalik si Arisa sa kanyang kwarto at nagpahinga sa kama. Ang imahe ng masungit na mukha ni Finley ay nag-flash sa kanyang isipan at iniwan ang kanyang pakiramdam ng labis na ginaw. Kahit anong mangyari, anak pa rin ako ng York family. Kahit hindi mo ako gusto, kailangan ba talaga akong hamakin at isumpa? Maliban na lang kung hindi ako anak ng pamilya York. Muling sumagi sa isip ni Arisa ang kaisipang iyon, at nakakatuwa ito. Iyon lang ang paraan para maaliw niya ang sarili. Nagring ang phone niya. Si Benjamin ang sumasagot sa tawag niya. Hello, nabalik siya sa realidad at kinuha ang telepono. Anong ginagawa mo? Hindi direktang nagtanong si Benjamin kung bakit pumunta si Finley sa kanyang bahay. Mas nag-aalala siya kay Arisa. Wala naman. Nagde-daydream lang sa kama. Humiga si Arisa sa gilid at tamad na sabi. Nag-almusal ka na ba? Tanong ni Benjamin. Umiling si Arisa bago niya maalala na hindi siya nakikita ni Benjamin.
Pagkatapos ay sinabi niya ng malakas, hindi pa. Wala pa akong ganang kumain. Ipapagawa ko sa kasambahay ang higit pang sinigang na oatmeal at dalhin ito sa iyo. Babalik ako saglit, sinabi ni Benjamin sa kanya. Go about your business, okay lang ako. Nahuhulaan ni Arisa na may nagpaalam sa kabahayan kay Benjamin. Kung hindi, hindi siya biglang tumawag sa kanya para sabihin ang mga bagay na ito. Hintayin mo akong bumalik at ipagluluto kita ng masarap. Sabihin mo kung ano ang gusto mo. Hindi siya pinakinggan ni Benjamin. Pauwi na siya. Labis na naantig si Arisa, huminga ng kaunti, at sinabing, hayaan mo muna akong mag-isip tungkol dito. Sasabihin ko sa iyo kapag nakapagdesisyon na ako. Sige, aayusin ko ito pagbalik ko. Ibinaba ni Benjamin ang telepono bago tinawagan si Ethan para turuan siyang asikasuhin ang bagay ni Finley. Hayaan mo siyang manatili sa loob ng kaunti pa. How dare she make trouble in Yaleview? Nililigawan niya si kamatayan. Hindi na kinailangan pang maghintay ni Arisa bago niya narinig ang tunog ng makina ng sasakyan sa ibaba, na sinundan ng malapitan ng tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan. Tumingin siya sa pinto at binilang ang oras. Maya-maya, narinig niya ang huni ng nagmamadaling yabag. Nang marinig iyon, malinaw na si Benjamin iyon. Gaya ng inaasahan, lumitaw ang lalaki sa pintuan sa susunod na segundo. Nakasuot ng suit at leather na sapatos, tumayo si Benjamin ng matangkad at tuwid. Baka sa gwapong mukha nito ang pag-aalala habang naglalakad palapit sa kanya. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Arisa. Nang makitang normal siya, nakahinga ng maluwag si Benjamin. Umupo siya sa tabi ng kama at tinitigan siya bago malumanay na nagtanong. Nakapagdesisyon ka na ba kung ano ang gusto mong kainin? Kabanata 1430. Binigyan siya ni Arisa ng isang matamis na ngiti. Pwede bang meat pasta? Pwede ba? Sandaling natigilan si Benjamin. Nakatitig sa kanya ang kanyang tingin. Hindi ako sigurado kung mayroon tayong mga sangkap sa bahay. Let me go check. Oo naman. Kung wala, magluto ka na lang ng pasta. Palaging madaling kausapin si Arisa. Magiliw na kinurot ni Benjamin ang kanyang mukha, at malumanay itong nagtanong, gusto mo bang bumaba o hintayin ako sa itaas hanggang sa matapos at dalhin ko ito para sa iyo? Sige, lumapit si Arisa at natural na ikinawit ang kanyang mga braso sa kanyang leeg. Sumabay sa agos si Benjamin. Niyakap siya nito at yumuko para bigyan siya ng halik. Magpapalit ako ng damit. Pinisil ni Benjamin ang ilong niya. Sige, tumanggo si Arisa at bumitaw sa pagkakahawak para hayaan siyang magpalit ng damit. Nagpalit si Benjamin ng isang set ng casual na damit at naging mas malumanay ang kilos. Pinagmasdan ni Arisa ang gwapong lalaki na nakatutok ang mga mata at nakaramdam ng sarap sa kanyang puso. Nang lumingon si Benjamin, sinalubong niya ang nakatutok nitong tingin. Lumalim ang kanyang mga mata. Sa mahabang hakbang ay naglakad siya papunta kay Arisa na medyo tulala pa rin. Ganoon na ba ako kaganda? Tumabi sa kanya si Benjamin na bahagyang nakataas ang manipis na labi. He looked devilishly charming. Napakurap si Arisa. Ang kanyang mukha ay agad na namula sa ilang mga kulay ng pulang-pula, at siya ay mukhang kaakit-akit at mapang-akit. Sa maalab na titig, hinawakan ni Benjamin ang kanyang baba at hinalikan siya ng malalim saglit bago siya tuluyang pinakawalan. Kung hindi dahil hindi pa siya nag-aalmusal ay gustong-gusto niyang makipag-agawan sa kanya. Lumapit si Benjamin sa kanya at nagpakawala ng mahinang tawa. Dumampi ang labi nito sa labi niya at nagpadala ng pangangilig sa kanya. Magluto ka na, nagugutom na ako. Marahan na tinulak ni Arisa ang lalaki. Binalot siya ng matinding pagkalalaki ng lalaki kaya nahihirapan siyang lumaban. Sige, ang mga mata ni Benjamin ay kumikinang sa kakatawa habang nakatingin sa kanya. Hindi na makatiis, muli niya itong hinalikan bago binuhat pababa. Nasanay na rin si Arisa na karga-karga niya. Ang kanyang mga braso ay pumulupot sa kanyang leeg, at komportable siyang samandal sa kanyang malapad na dibdib na parang isang mahalagang maliit na tamad na pusa. Dinala mo ba ang mga bata sa paaralan sa umaga? Naalala ni Arisa ang tanong ng mga bata sa kanya. Oo, bumaba ang tingin ni Benjamin para tignan siya. Puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Dadalhin kita sa ospital para sa check-up mamaya. Natigilan si Arisa at medyo naguguluhan. I'm perfectly fine, di ba? Bakit kailangan ko pang pumunta sa ospital? Nang maramdaman ang pag-aatubili niyang pumunta sa ospital, marahang hinaplos ni Benjamin ang kanyang ilong. Magpa-check up na lang tayo, at babalik tayo kaagad pagkatapos nito. Tumingin si Arisa sa kanya at bumantong hininga, sige. With a doting smile, Benjamin assured, huwag kang mag-alala.
Hindi mo na kailangang manatili sa ospital. Uuwi tayo kaagad pagkatapos ng check-up. Tumanggo si Arisa bilang pagsang-ayon. Kung tutuusin, hindi kasing komprehensibo ang mga kagamitang medikal sa bahay kumpara sa mga nasa ospital. Sa pamamagitan lamang ng pagpunta sa ospital ay nakakaramdam na siya ng kagaanan. Binuhat siya ni Benjamin pababa, gusto ni Arisa na pumunta sa kusina, kaya no choice siya kundi buhatin siya doon at iupo sa upuan. Mabilis na kumuha ng unan ang kasambahay para maitayo si Arisa. Magluluto ako ng pagkain. Mag-ayos ka, paalala ni Benjamin sa kanya. Sige, umalis ka na. Kahit may kasamang kasambahay ay medyo nakaramdam ng hiya si Arisa. Tinatrito siya ng lalaking ito na parang bata. Tumawa si Benjamin, saka tumalikod at tinungo. Ang kusina, naghanap siya ng ilang sangkap at hiniling sa kasambahay na ihanda ito para sa kanya. Wala na silang karne. Honey, wala na tayong karne. Paano kung ipaghahanda kita ng creamy tomato pasta? Humingi ng opinyon si Benjamin. Oo naman. Inasahan na ni Arisa na wala silang mga sangkap sa bahay. Kung tutuusin, hindi nagustuhan ni Benjamin ang mga ito. Sa tuwing gusto niyang kumain, kailangan niyang ipaalam ng maaga kay Edwin para bilhin ang mga ito na handa na. Hindi pa bumabalik si Edwin. Mrs. Graham, pumunta na si Edwin sa police station at hindi pa bumabalik. Sagot ng kasambahay. Tumanggaw si Arisa. Alam niyang pumunta si Edwin para magbigay ng kanyang pahayag. Hiniling ko kay Ethan na hawakan ito, kaya huwag kang mag-alala. Tiniyak siya ni Benjamin nang sabihin niya ang bagay na iyon.